Happy Land daw. Kung may fake news sa pangalan, eto na yon. Dito ang kwarto na pang solo, 10 ang naka-check-in, walang check-out. Ang hininga pinaghahatian. Ang banig, rotational shift. Ang gutom, full-time job. Welcome sa Happy Land, kung saan ang happy ay spelling lang. Ngayon, ipapagpag ng Tito Jones TV ang realidad. Real talk, bawal sa maarte. Pa-subscribe naman dyan. Kung may lugar na clickbait ang pangalan, eto na yon. Masaya sa title, stress sa totoong buhay. Nasa gitna ng syudad pero parang tinapon sa gilid ng mundo. Ang paligid estero na kulay kape. Nag-uumpog ang bahay at amoy na di mo ma-explain kung kanino galing. Isang maling hakbang, lalagapak ka sa kanal. May mga bahay dito na pag bumagyo, nagmumukhang fishpan. Pero tuloy ang buhay, pinapagpag ang kahirapan. Personal space, wag mo nang hanapin. Hindi uso ang privacy dito at mahirap hanapin ang katahimikan. Parang group chat ang bahay na walang mute, walang leave at lahat may opinion kahit tulog. Yung tulugan, pahirapan. Sa sobrang sikip, aso na ang nag-adjust. Isang banig, 3 tao. Isang ulam, 5 bibig. Isang problema, halos panghabang buhay na di maresolba. Ang Happy Land aka Aroma Area ay matagpuan sa Barangay 105, Tondo, Manila, na pinakamalaking distrito ng Maynila, na itinuturing ding pinakamalalang maralitang komunidad sa lungsod. Tinatayang mahigit 631,000 katao ang nasa Tondo at tinatayang 12,000 hanggang 40,000 ang nasa Happy Land. Marami sa kanila nakatira sa gilid-gilid o sa mumunting barong-barong na mukhang temporary lang pero ilang dekada na silang nandyan. Ang Happy Land ng Tondo hindi na diskubre. Itinutulak ang mga tao papunta dito. Dati-rati, bakanting lupa lang to. Tambakan ng basura, gilid ng estero, bahain, lugar na ayaw galawin ng may pera at walang pakinabang sa gobyerno. Pero pinatos ng walang tirahan. Nang magsimula ang demolition at palpak na relocation, maraming pamilya ang napalayas. Pero walang mapuntahan, kaya bumalik sila sa Maynila. Humanap ng lupa na walang nagmamay-ari. Dagdag pa dyan ang epekto ng Smoky Mountain, mga scavenger at mga gawa na kailangan ng tirahan malapit sa trabaho. Isang pamilyang nagtayo, sinundan ng kamag-anak hanggang sa naging komunidad. Kasi sa Maynila, minsan ang tanong hindi saan ka titira, kundi saan ka hindi palalayasin. Ngayon nga ay siksik biglig at umaapaw na. Hindi lang ng tao, pati na basura. Dikit-dikit ang mga bahay na gawa sa kung anong mahagilap na kahoy, yero, plastik. Masikip ang mga daanan na lagi kang may kasalubong. Sa gilid makalat at sari-saring basura. Sa sobrang lala, pati bangketa sumuko na. Naging basurahan na rin. Yung aspalto, invisible na bossing. Natabunan ng lumang supot, sirang packaging at basurang siya mismong tinatapakan araw-araw ng mga tao. Karamihan ng pamilya rito walang konsepto ng privacy. Hindi dahil ayaw nila, kundi dahil imposible. Isang kwarto lang na may average 9 square meters ay 10 hanggang 15 katao ang nagsisiksikan. Isang kwarto all-in na yan. Tulugan, kusina, kainan, sala, minsan opisina pa kung may racket. 3 hanggang 4 na tao ang naghahati sa isang banig. Ang mga bata, minsan sa kandungan ng magulang. Minsan singit-singit na lang kung saan may bakante. Dito bawat pulgada may presyo. Kahit pag-ikot sa pagtulog, kailangan ng strategy. Para di makaistorbo ng katabi, hindi ka pwedeng baliktad matulog. At kung uutot ka,
dapat pahigop. Dagdag pa riyan ang mga bahay na gawa sa pinagtagpi-tagping materyales, mahinang ventilasyon, maliit ang bintana, minsan diretso pa sa pader ng kapitbahay. Bintana na walang silbi, parang pang-display lang. Sa dami ng tao sa loob, hirap pumasok ang sariwang hangin. Mekos-mekos ang amoy at ang mga damit kung saan-saan na lang nakasabit at nakapatong. May mga araw na isang beses lang kumakain ang buong pamilya para lang makaraos. At dahil din sa lintek na paraos na yan, diyan sila binaon sa hirap. Wala nang makain, anak pa ng anak. Para sa mga bata at magulang, sobrang bigat ng ganitong sitwasyon. Ang mga bata hirap mag-aral, kulong sa espasyong halos di sila makagalaw. Pero hindi pa dito nagtatapos ang problema. Ang mga pampublikong kubeta napakalayo sa iba at pinagsasaluhan pa lang sa katutak na pamilya. Kaya naman, madalas parang pila sa concert ang eksena. Bago pa nauso ang 4 points sa PBA, dito matagal nang may 5 points. Ang EBS, pinasimpleng long shot, suwak sa mga basurahan sa Gedi. Paramihan sa labas na naliligo. Parang nasa resort lang ang eksena. Walang arte, walang pake. Yung baha, ilang araw nang walang ulan, nandyan pa rin. Tangay ang basurahang kinalap din nila. Dahil dito, laganap ang sakit sa balat, infection at iba pang sakit na galing mismo sa maduming tubig at kapaligiran. Sa murang edad nila, batak na ang katawan. Maaga pa lang makikita mo silang tumutulong sa magulang, mangalkal ng basura na sinasabayan na rin ng paglalaro. Natuto na rin silang dumiskarte ng tinatirang pagkain sa likod ng mga restaurant. At ito nga ang tinatawag nating pagpag. Tira-tirang pagkain mula sa basura. Pinapagpag, hinuhugasan, niluluto ulit at pwede nang tsibugin. Karaniwan galing sa tirang fried chicken at fast food na di na ibenta o tira ng mga customer. Ang pagpag ay produkto ng matinding kahirapan dahil sa mahal ng bilihin at kakulangan ng trabaho. Napipilitan ang mga pamilya na kumain ng mula sa basura para lang mabuhay kahit alam nilang delikado sa kalusugan. At ito ang plot twist, bossing. Ang salitang happy ay galing sa salitang hapilan. Nangangahulog ang dam site sa salitang Cebuano. Pero dahil sa putol-putol na English ng mga lokal at bisita, unti-unti naging happy at tinanggap na lang para pampalubag loob sa isang lugar kung saan ang saya ay isa sa pinakamahirap hanapin. Ang Happyland, pangalan na parang biro. Lugar na puno ng sakit. Pero komunidad na patuloy na humihinga, lumalaban at nabubuhay kahit araw-araw, sinusubok ang hangganan ng kanilang pagkatao. Ang tanong, dapat ba silang ilipat o dapat ayusin na lang ang lugar? Simple lang ang pangarap nila, hindi mansyon, kama lang sapat na. Yung kamang hindi na pinaghahatian, tahimik na tulog, ulam na hindi galing sa basurahan. At kung gusto mo na mas maraming kwentong ganito ang marinig, hindi para mang-awa kundi para mamulat, mag-subscribe ka na, bossing. At muli magbabagsak tayo ng 10 pa-shoutout mula sa huling sinundan ng video ito. Shoutout kina Vrix DB from Riyadh, Hasanor Ombar, Carl Garnica, Jonat Patricio, Domingo Sebastian ng Dubai, Chris Channel, Rufino Maaba from Boracay Island, Jeff Hardy Lorena from Lucena City, Neil Lyson, Ronvilla Gonzalo from Canlubang, Calamba, Laguna, at kay Siga Mike from Combado, Maasin. Salamat sa panonood, hanggang sa muli.